Sa masikip na elevator, kinaway-kaway ng babae ang kanyang buhok at aksidenteng nahawakan ng buhok ang labi ni Jisun na nakatayo sa tabi niya. Agad nakita ni Jisun ang kinabukasan ng kabilang partido. May superpower siya, sa sandaling hawakan niya ang ibang tao, nakikita niya ang kanilang kinabukasan. Tiningnan ni Rizon ang maliwanag na sikat ng araw sa labas ng gusali, sinabi sa kanyang kasamahan na malakas ang ulan mamaya. Pagkatapos, tahimik siyang nagbilang pababa mula 5. Nang matapos ang pagbilang, agad na bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng bintana. Natigilan si Omji sa tabi niya, habang si Rizon ay nanatiling kalmado. Alam niya na ang kanyang sixth sense ay palaging napakatumpa. Ngunit ang sixth sense, hindi lahat ay maaaring mapahanga. Gabi bago nito, si Jisun at ang planning team ay gumamit ng elemento ng sixth sense para gumawa ng advertising plan. Kinabukasan, pinuna ito ng kanilang superior na si Minho. Sa kumpanya, si Minho ay kilala bilang T-God siya dahil sa kanyang napakahusay na kakayahan sa trabaho. Sa larangan ng advertising, si Minho ay karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Nang pumasok si Rizon sa kumpanya, agad siyang sumunod upang matuto mula sa kanya. Ngunit ang kanyang mga karanasan ay hindi masyadong maganda. Nang una silang magkita, pinuna ni Minho si Rizon sa maraming bagay. Sa trabaho, hindi rin siya nagbibigay ng pabor. Kinailangan ni Rizon na magpuyat ng maraming gabi para magsulat ng plano. Ngunit ang kanyang plano, patuloy pa rin niyang minamaliit ang halaga ng kanyang plano. Matapos ang bawat pagpapahiya kay Rizon, binabayaran siya ni Minho ng isang bagay, tulad ng pagbabayad niya mula sa kanyang sariling bulsa para bilhan siya ng damit para sa trabaho. O sabihan si Jisun na magpahinga ng halos 2 oras bago bumalik sa trabaho. Ang ganitong uri ng tea, carrot, and stick na pamamaraan ay kinasusuklaman ni Jisun, ngunit hindi maikakaila na ang isang mahigpit na guro ay gumagawa ng mahusay na estudyante. Unti-unting nagbago si Jisun dahil kay Minho. Mula sa pagiging isang iyakin na intern noon, ngayon ay isa na siyang manager na kayang pangasiwaan ang mga proyekto ng mag-isa. Ang kamanghamanghang bagay ay ginagamit na rin niya ang paraan ng pagtrato ni Minho sa kanya upang aliwin ang kanyang mga nakababata. 22 taon na ang nakalipas ng unang matuklasan ni Rizon na sa sandaling hawakan niya ang kanyang labi sa ibang tao, makikita niya ang kinabukasan ng taong iyon. Sa paglipas ng panahon, ang kakayahang ito ay hindi magandang nakakaapekto sa kanyang buhay pag-ibig. Sa tuwing hinahalikan ni Rizon ang kanyang kasintahan, nakikita niya ang eksena ng pagtataksil nito, na sa huli ay nagdudulot ng mabilis na pagtatapos ng relasyon. Ang ganitong uri ng kakayahan ay talagang nagdudulot lamang sa kanya ng higit na kalungkutan. Mula noon, naranasan niya ang mahabang panahon ng pagiging single. Mas gusto niyang maging single kaysa halikan ang ibang tao upang maiwasan ang makakita ng hinaharap na nakakainis. Matapos ang isang gabing walang tulog, muling nakumpleto ni Rizon ang isang plano. Habang nagre-report kay Minho, bigla siyang nagkaroon ng nosebleed. Napansin ni Minho na hindi maganda ang kalagayan ni Rizon, kaya sa pagkakataong ito ay nagpakita siya ng pagpapaubaya at hindi na naghanap pa ng mali. Ngunit malinaw na, hindi gaanong nasisiyahan ang direktor sa planong ito ng ad. Sa kabutihang palad, nandito si Minho kaya't napilitan itong maaprubahan. Pagkatapos makumpleto ang gawain, naghiyawan ang lahat ng miyembro ng koponan upang ipagdiwang at sa wakas ay makakauwi na rin sila para magpahinga. Ngunit tinawag si Rizon ni Minho. Direktang nagmaneho si Minho sa ospital. Sa katunayan, si Rizon ay isang dating kakilala ng doktor. Ilang beses na siyang pinayuhan na matulog ng kaunti at huwag uminom ng inuming mataas sa caffeine. Ngunit hindi pa rin siya nagbabago. Sobrang walang magawa si Somtek. Habang nagrereklamo, hindi sinasadya niyang nasabi bakit napakapabago ng mga tao sa advertising agency. Nakuha ni Jisun ang impormasyong ito. Mukhang may iba pa sa kumpanya na nagpapagamot dito. Nang araw na iyon, sa lugar ng outdoor shoot, alam na alam ni Omji ang masamang ugali ni Rizon at pinayuhan siyang maghanap na ng pag-ibig. Mas makakatulog daw siya ng mahimbing kapag may kasama siyang boyfriend. Ngunit matapos ang 7 pagkabigo sa pag-ibig ilang taon na ang nakakaraan, ayaw nang umasa ni Rizon sa mga lalaki. Sa set, hindi sinasadyang nakita ni Rizon ang matalik na kilos ni Minho at Jiao. Dahil sa matinding takot, ang isang taong mabilis magsalita tulad niya ay agad na nataranta. Palaging iniisip ni Rizon na ang isang malamig at walang pusong work machine tulad ni Minho ay hindi kailangan ng pag-ibig. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na mali ang kanyang akala. Tumakbo si Rizon palabas ng set, hinabol siya ni Minho at bigla siyang idinikit sa dingding. Binalaan niya si Rizon na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Tapos na ang paghahanda para sa commercial shoot at magsisimula na ang shooting bukas. Ngunit sa loob-loob ni Rizon, medyo hindi pa rin siya mapakali. Gaya ng inaasahan, hating gabi nang tumawag si Minho. Malakas ang ulan sa labas. Agad na kinuha ni Rizon ang kanyang bagahe at tumakbo papunta sa shooting location at tinulungan si Minho na ayusin ang mga props na nasa labas. Naiinis si Minho dahil hindi niya isinaalang-alang ang panahon bago ihanda ang set. Ngunit may sariling problema si Jisun. Si Kyung Seok, ang cameraman, ay isang bastos na lalaki na walang pakialam sa kanyang responsibilidad. Hindi kayang hatiin ni Jisun ang kanyang sarili, kaya hindi niya kayang isaalang-alang ang lahat ng perpekto. Sa puntong ito, napakailang ng atmosfera sa pagitan nila. Walang magawa si Rizon kundi tahimik na tumulong. Hindi niya akalain na habang naglilipat, hindi sinasadya niyang matatapakan ang wire at matutumba kay Minho na magiging sanhi ng kanyang pagkahulog at ang kanilang mga labi ay magtatagpo sa props na kutson. Sa isip ni Rizon, mabilis na nag-flash ang mga imahe ng hinaharap at hindi niya akalain na iyon ay mga imahe niya at ni Minho na magkasama. Kung ihahambing sa kasalukuyang matalik na sitwasyon, mas nakakatakot ang senaryong iyon sa kanya. Dahil kahit anong isip ni Jisun, hindi niya maisip kung
kung paano sila naging magkasintahan. Pagkatapos ng pagsikat ng araw, pumasok si Jisun sa kwarto ni Minho upang kausapin siya, ngunit hindi niya akalain na makikita niya itong nagbibihis. Nakita niya sa salamin ang makinis na likod ni Minho, ngunit sa imaheng iyon, malinaw na may peklat sa likod ni Minho. Habang nag-iisip si Rison, pinalayas na siya ni Minho. Pagkatapos niyang magbihis, dahan-dahang lumabas si Kyung Seok. Sa harap ng kanyang pagkakamali, gusto lang ni Kyung Seok nang ngitian ito, ngunit hindi siya pinansin ni Minho. Sa kalagitnaan ng shooting, dumating ang bisedirektor ng advertising agency sa set. Lumalabas na dahil sa pagkakamali ni Kyung Seok, hindi nakuha ng mga staff ang brown-red na kama na kailangan para sa commercial shoot. Nang makita ang galit na bisedirektor, lahat ay walang magawa. Sa huli, si Minho pa rin. Nagmungkahi si Minho na tanggalin ang prop na kama at gamitin ang abstract na imagery para ipakita ang produkto, para bigyan ang manonood ng mas malaking espasyo para sa imahinasyon. Ang ideya ni Minho ay palaging nakakalutas ng lahat ng problema. Agad na sumang-ayon ang bisedirektor sa pansamantalang planong ito. Habang nagpapahinga sa shooting, nakita muli ni Rison sina Minho at Jae-young na nag-uusap na nagdulot ng hindi maipaliwanag na pagkabahala sa kanyang puso. Nang gabing iyon, natapos din ang abalang trabaho. Si Minho, na laging nag-aasikaso ng mga formalidad sa pagtatapos ng trabaho, ay umupo sa kotse ng maaga ngayon. Simula nang halikan niya si Rison, naramdaman niya ang matinding pagkailang sa buong katawan niya. Nang gabing iyon, naghahanda ng matulog si Minho na nakasuot ng salamin at headphone, ngunit ang mga nagkakagulong nagmamaneho sa kalye ay hindi siya pinayagan. Sa oras na ito, dumating din si Jae-young sa bahay ni Minho. Nang makita ang hitsura ni Minho, agad niyang napagtanto na may nahalikan ito, dahil noon, nang maghalikan sila, ganito rin ang pakiramdam ni Minho. Sa harap ng pagtatanong ni Jae-young, hindi na nakayanan ni Minho at pinilit siyang umuwi. Kinabukasan, hindi pumasok si Minho sa trabaho sa takdang oras. Ngunit malapit na ang pulong para sa advertising project, kaya inutusan na lang ni Rison ang ibang empleyado sa kumpanya na pumunta muna sa conference room. Nang makita ng direktor na walang produkto ang video ng ad, natural na nagpakita siya ng pagkadismaya. Nang makita ni Kyung Seok na hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang ibinuhos ang lahat ng responsibilidad kay Rison. Pababa na sana ang galit ng direktor kay Reso nang dumating si Minho sa tamang oras. Ang kanyang presentasyon na puno ng magagandang salita at ideya ay agad na nakakumbinsi sa direktor na tumulong sa kumpanya na matagumpay na makapirma ng kontrata. Pagkatapos ng pulong, may kaunting sama ng loob pa rin si Reso. Pinuntahan niya si Kyung Seok para linawin ang bagay-bagay. Hindi niya sinasagot ang tawag at hindi rin niya tinanggap ang trabaho. Sa mahalagang sandali, itinulak niya ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Habang nagtatalo ang dalawa, lumapit si Minho. Sinabihan niya si Rison na mauna, pagkatapos ay detalyadong inisa-isa ang ebidensya ng pagiging partigor ni Kyung Seok. Habang nagtatrabaho, nakita ni Kyung Seok na nahuli siya, kaya napilitan siyang manahimik. Pagkatapos, pinuntahan ni Rison si Minho upang pasalamatan sa tulong. Bago umalis, binigyan ni Rison si Minho ng isang kahon ng tsokolete. Matapos maaprubahan ang ideya sa ad, inihanda ni Rison at ng kanyang koponan ang isang maliit na website para sa kumpanya ng mga kumot, bedsheets, unan, at kutson. Pagkatapos ng isang abalang araw, sa wakas ay natapos na rin ang pagtatayo ng set. Naghintay si Minho na makaalis ang lahat ng kasamahan bago siya lumabas. Nakakagulat, sa pagkakataong ito ay hindi niya siya pinuna. Masayang-masaya si Rison na kinilala ang kanyang trabaho. Sa parehong araw, pumunta si Jae-young sa ospital at nakipagtalo kay Sung Taek. Gusto niyang malaman kung sino ang humalik kay Minho. Lumalabas na si Sung Taek din ang nagpapagamot kay Minho. Pagkatapos paalisin si Jae-young, tinawagan niya si Minho upang magreklamo at nang hihingi ng balita tungkol sa kanyang kalagayan. Sa pagkakataong ito, upang maibsan ang pagkadismaya na dulot ng halik, doble pa ang ininom ni Minho kaysa sa normal, ngunit ayaw niyang magsalita ng labis kaya agad niyang ibinaba ang telepono. Kinabukasan, napakaraming bisita ang dumalo sa event na naging napakatagumpay. Lahat sila ay umakyat sa kama, nagpa-picture, at nag-post sa social media na nagtapos sa pagpopromote ng brand. Tumakbo din si Minho sa event, ngunit hindi niya sila pinuri, sa halip ay humanap siya ng ilang pagkakamali. Inutusan pa niya ang mga staff na mag-spray ng pampabango upang linisin ang hangin. Inikot at hinigpitan niya ang isang bar sa suporta. Ang mga nakakalitong tagubiling ito ay labis na ikinagalit ni Rison at Omji. Nagunahan silang magsalita ng masama tungkol kay Minho sa likod niya. Hindi nila akalain na narinig pala ni Jihyang ang lahat ng ito. Bilang isang taong humahanga kay Minho, agad na kinutya ni Jihyang si Rison na parang paghihiganti sa kanyang walang kabuluhang sinabi. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng emergency. Isang walang tirahan ang nakahiga sa prop na kama at nagpupumilit na magpahinga doon. Gusto siyang paalisin ni Jisun at ng mga staff, ngunit bigla siyang nagalit at nyugyog ang suporta. Bigla namang naunawaan ni Jisun ang mga dating bili ni Minho. Ito nga ang paraan upang harapin ang taong ito. Alisin ang amoy mula sa kanya at panatilihin ang kaligtasan ng support frame. Ngunit sa lakas ng pagyugyog ng walang tirahan, lumuwag pa rin ang support frame. Nawala ng balanse si Rison at natumba pa atras. Lumipad si Minho upang saluhin siya, kaya pareho silang bumagsak sa lupa. Malakas na nauntog ang kanyang likod at agad siyang dinala sa doktor para gamutin. Sa puntong ito, natuklasan
Natuklasan ni Rizon ang sugat sa likod ni Minho at nakita niyang magkapareho ito ng imahe na nakita niya sa hinaharap. Dahil nabigyan si Minho ng anesthetic, hindi kampante si Song Taek na papayagan siyang magmaneho, kaya pinilit niya si Rizon na ihatid siya sa bahay. Binuhat ni Rizon si Minho na mahimbing na natutulog papunta sa bahay at inilagay sa kama. Nakikita ang pamilyar na eksena. Nagising muli ang ika-6 na pandama ni Rizon. Dito mismo, magkasama silang naghalikan ng may pagmamahal at nagkaroon ng isang napakagandang gabi. Hindi pa rin makapaniwala si Rizon. Gusto niyang subukang halikan si Minho muli upang kumpirmahin. Habang dahan-dahang lumalapit si Reso, biglang nagmulat si Minho na natutulog. Namangha si Reso na nakausli ang labi at natigilan sa lugar. Ngunit di nagtagal, nagpanggap siyang kalmado at mabilis na umalis sa bahay ni Minho. Kahit hindi pa sigurado si Rizon, ayon sa nakita niya sa bahay ni Min, gamit ang kanyang ika-6 na pandama, magkakasama sila sa kama sa hinaharap. Ito ay isang bagay na nakatakda na. Nakita ni Minho na pinahihirapan si Rizon ng bagay na ito at nawawalan siya ng katinuan. Inalo siya ni Minho, sinabing huwag nang magtanim ng galit dahil sa panunukso. Ang magkasama sa kama ay hindi nangangahulugang pag-ibig, hayaan lang na mangyari ang lahat ng natural. Kinabukasan, masayang ipinahayag ng bisedirektor na ang plano ng ad para sa mga kumot, bedsheets, unan, at kutson ay napakabuti. Hindi nagkamali si Minho bilang isang maestro sa industriya ng advertising. Pinuri siya, ngunit nanatili pa rin siyang mapagpakumbaba at hindi niya nakalimutan na banggitin na si Rizon ang nag-asikaso ng malaking bahagi ng trabaho. Nararapat lang na mas malaki ang kanyang kontribusyon. Sa victory party ng management, laging binabanggit ni Minho si Rizon. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya kina Kyung Seok na tamad at mahilig kumain at kay Jo Sun Hee. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Rizon sa backstage upang tumulong sa paglilinis. Samantala, binanggit ng dekorador si Minho na tila nagmamalasakit sa Rizon. Bago maganap ang event, sinadya niyang pumunta para tingnan ang kagamitan. Ang mga salitang ito ay nagpainit sa puso ng dalaga. Nagkataon na nahuli ni Minho ang lubid na dinadala ni Rizon at walang sabi-sabing tinulungan siyang gawin ang trabaho. Mas lalo siyang naantig kay Minho, ngunit hindi nagtagal ang magandang impresyon na iyon. Pagkatapos ng trabaho, hinawakan ni Minho ang kanyang lalamunan. Alam ni Rizon na magsisimula na siyang maghanap ng butas. Tuloy-tuloy siyang pinuna nito at binalaan na sa susunod, umalis ka agad pagkatapos gawin ang trabaho. Huwag ka nang magtanong, ihatid mo na ako sa bahay. Nagtagumpay ang kanyang mga salita at ang kaunting magandang impresyon na naramdaman ng dalaga para sa kanya ay nawala na parang bula. Patuloy na humihingi ng paumanhin si Rizon at biglang naging tahimik ang paligid. Sa oras na ito, ipinapakita sa advertising screen sa tuktok ng matayog na gusali sa gilid ng kalsada ang eksena kung saan tinanggap ni Pyo ang kanyang gantimpala. Naging komplikado ang mga mata ni Rizon. Napansin din ni Minho ang pagbabago sa kanyang emosyon. Si Pyo pala ang dating kasintahan ni Rizon. Nang gabing iyon, nag-overtime si Rizon sa kumpanya para magsulat ng plano nang biglang nawalan ng kuryente. Kinapap niya ang kanyang daan sa dilim at biglang lumapit sa kanya si Minho. Nang mahawakan niya ito, patuloy siyang sumisigaw at walang malay na tinakpan ni Minho ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Nang dumampi ang labi ni Rizon sa palad ni Minho, nakita niya ang hinaharap sa ika-negatibo 35 anibersaryong party. Naglalakad si Minho patungo sa kanya na may hawak na singsing. Ang eksenang ito ay nagbigay sa Rizon ng kakaibang pakiramdam. Lihim ba siyang mahal ni Minho? Pagkaraan ng ilang sandali, bumuhos ang malakas na ulan. Nakatayo si Minho sa tabi ng bintana at naaalala niya na 2 taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Rizon na gusto niyang matulog habang nakikinig sa tunog ng ulan. Nagulat si Rizon dito. Kung wala siyang nararamdaman para sa kanya, paano niya matatandaan ang isang bagay na sinabi niya nang hindi sinasadya? Ngunit ang saloobin ni Minho ay nanatiling malamig tulad ng dati na nagpalito kay Rizon. Ilang araw pagkatapos nito, gaganapin ang ika-negatibo 35 anibersaryong party ng ahensya ng advertising at namili si Rizon at ang kanyang mga kasamahan. Nagkataon, nakita nila si Minho na hindi inaasahang nakatayo sa harap ng isang tindahan ng alahas. Ang mga mausisang kasamahan ay agad na nag-usisa kay Rizon. Nahulaan niya na malamang na ang singsing na ito ay ang ibibigay niya sa kanya, kaya nagpalusot siya at nagbago ng usapan. Sa araw ng party, binuksan ni Rizon ang kanyang aparador. Ang tanging damit na nababagay sa okasyon ay isang pulang damit. Kaya, isinuot niya ito at pumunta sa party. Nakita niya si Minho na nakasuot ng suit, sapatos na gawa sa balat at maayos ang buhok na papalapit. Hindi mapigilan ni Rizon na maalala ang kanyang ika-6 na pandama sa hinaharap kung saan yakap niya at hinalikan si Minho na nakasuot ng parehong damit. Habang papalapit na sa katapusan ang party, natanggap ni Rizon ang isang singsing. Ngunit hindi si Minho ang nagbigay ng singsing, kundi si Pyo. Pagkatapos ng maraming taon, gusto niyang bumalik sa kanya. Gayunpaman, ayaw ni Rizon. Ang pagpapakita ni Pyo ay nagpalito sa kanya. Habang tumatawid sa kalsada, para siyang nawawala sa sarili at muntik ng mahagip ng sasakyan. Mabuti na lang, sa huling sandali, hinila siya ni Minho sa kanyang mga bisig. Ngunit nang yumuko siya, nakita niya siyang umiiyak at agad siyang nag-alala. Wala siyang magawa kundi sundin ang lahat ng hiling niya. Inanyayahan ni Minho si Rizon sa isang barbecue dinner. Nang makita niya kung gaano siya kabilis kumain, naalaala ni Minho ang isang gabi 3 taon na ang nakararaan nang biglang umiyak si Rizon at sinabing ayaw na niyang umibig. Pagkatapos, hinila niya siya para kumain ng karne at uminom ng alak at nilasing pa siya.
Marami ring nainom si Rizun ngayong gabi. Masaya siyang gumawa ng mga kabaliwan at wala siyang magawa kundi itulak siya papasok sa kotse. Pagpasok niya, ginamit niya ang alak para sabihin ang kanyang sikreto. Nakikita niya ang hinaharap sa tuwing hahalikan niya ang isang tao. Noong huli, nagkataon na nagdikit ang kanilang mga labi at nakita ni Rizun ang kanyang sarili na niyayakap at hinahalikan siya. Hindi siya naniniwala na magkakaroon sila ng relasyon, kaya gusto niyang kumpirmahin ito muli. Nag-alinlangan si Minho saglit pagkatapos ay yumuko at hinalikan si Rizun. Kinabukasan, nalaman ni Rizun na nasa hotel siya. Pagkatapos niyang magising, labis siyang nahiya sa nangyari kahapon. Upang maiwasan ang anumang maling pagkaunawa, sadyang bumili si Minho ng bagong damit para maisuot niya papasok sa trabaho. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang nakita ni Rizun nang maghalikan sila sa kotse kagabi. Nag-isip si Rizun, ngunit wala siyang matandaan, marahil dahil sa ininom niyang alak. Nag-alinlangan si Minho sa ika-6 na pandaman niya. Naghinala siya na matagal na siyang lihim na in love sa kanya, at ang lahat ay isa lamang palusot dahil wala silang interes sa isa't isa, kaya paano sila magsasama. Matapos mag-check out, umalis si Rizun at Minho sa elevator. Sa kalagitnaan ng biyahe, pumasok si Pyo. Kumunot ang noo niya at hindi niya mapigilang mag-isip, nagkasama kaya sila magdamag. Nang makita ang masamang kapaligiran, si Pyo ang unang bumati kay Minho. Siya pala ang direktor na makikipagtulungan sa kanila sa susunod na proyekto ng kumpanya. Tila, maraming beses pang magiging awkward ang sitwasyon sa pagitan ng tatlo sa hinaharap. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, dali-daling tinawagan ni Minho si Sung Taek. Tinanong niya kung pinalitan ba niya ang kanyang gamot. Lumalabas na sa tuwing hahalikan niya ang ibang tao. Nakararamdam si Minho ng matinding sakit. Ngunit pagkatapos halikan si Rizun kagabi, wala siyang naramdamang anumang discomfort. Ang kanyang katawan ay normal. Ang pagbabagong ito ay nagpatingin kay Minho kay Rizun ng may pagtataka. Hindi niya mahula kung bakit napaka-espesyal niya. Sa kabilang banda, buong araw nag-isip si Rizun. Naramdaman niya na hindi pa rin siya naniniwala sa kanyang kakayahan. Kaya, upang patunayan na totoo ang kanyang ika-6 na pandama at hindi isang pagganap upang habulin siya, lihim na nagkita ang dalawa pagkatapos ng trabaho. Hinalikan ni Rizun ang likod ng kamay ni Minho ng 3 beses nang magkakasunod at sinabi sa kanya ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap tulad ng isang doktor na may dumudugong ilong na lalabas sa bahay ni Minho. Gayon din, sa isang pagkakataon na gumagawa sila ng ad sa disyerto, may isang kotse na umikot sa kanya. At sa isa pang pagkakataon, muntik nang mahulog si Rizun at nang hinila siya ni Minho, nabasag ang kanyang telepono. Natigilan si Minho pagkatapos niyang marinig ang 3 bagay na ito. Ngunit sinabi lamang ni Rizun na maghintay na mangyari ang lahat. Kinabukasan, pumunta si Pyo sa advertising company para makipagkita kay Minho upang makipag-usap sa pagpaplano ng ad. Pagkatapos sumali sa kumpanya, hindi niya itinago ang kanyang pagnanais na muling makuha ang puso ni Rizun, ngunit iniiwasan siya ni Rizun. Nag-alinlangan pa siyang makipagkamay sa kanya. Dati, ginagamit ni Pyo ang dahilan ng pakikipagkamay upang mahigpit na hawakan ang kamay ni Rizun at ayaw pakawalan. Ang pagtatrabaho kasama si Pyo ay nagpagulo sa loob ni Rizun. Pagkatapos ng trabaho, pumunta siya sa rooftop billboard upang magpahinga. Hindi niya inaasahang bigla ring lumitaw si Pyo. Lumalabas na ito ay dating sikretong base noong sila ay magkasintahan. Ang mga pangarap na isinulat nila noon ay naroon pa rin sa blackboard sa dingding. Ngayon ay natupad na ang kanilang mga pangarap, ngunit wala na ang kanilang pag-ibig. Ayaw nang makipag-ugnayan ni Rizun kay Pyo. Nang akmang aalis na siya, pinigilan siya nito. Upang bayaran ang kanyang utang, sinira ni Rizun ang mamahaling kamera ni Pyo. Nang maghiwalay sila, ayaw ni Rizun na magkaroon ng anumang utang kay Pyo, kaya pumayag siyang bayaran siya. Doon lumabas ang tunay na motibo ni Pyo. Kung makikipag-date lang si Rizun sa kanya ng 3 beses, babawasan niya ang bayad para sa kamera. Sa hiling ni Pyo, hindi natuwa si Rizun, sa halip ay galit na kinuyom niya ang kanyang kamao. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nakilala ni Sung Taek si Ho-woo sa isang bar, at nagkaroon sila ng matamis at matinding pag-ibig. Noong araw na iyon, pagkatapos mag-date sina Sung Taek at Ho-woo, dahil sa kanilang masayang kalooban, inanyayahan nila si Ji-young sa bahay ni Minho upang uminom ng alak. Ngunit hindi maintindihan ni Minho ang matinding damdamin ng pag-ibig, kaya nainip siya at gustong matulog. Hindi sumuko si Sung Taek at hinabol siya sa kanyang kwarto, at nagkaroon sila ng pisikal na pagtatalo. Dahil sa aksidente, nabunggo niya ang pader at nagdugo ang kanyang ilong. Nagulat si Minho, hindi ba ito isa sa mga mangyayari sa hinaharap na nakita ni Rizun? Dahil ang paksa ng Tsi ay isang sasakyan na hindi pa nailalabas, gusto ni Pyo na personal na makita ang sasakyan upang makakuha ng inspirasyon para sa ad. Si Rizun ang project manager, kaya wala siyang magawa kundi samahan siya sa kumpanya ng sasakyan. Sa buong biyahe, patuloy na nakipag-usap si Pyo kay Rizun na nagparamdam sa kanya ng discomfort. Biglang dumating si Minho. Sumali siya sa grupo ng mga test driver, kaya kailangang maghinay-hinay si Pyo. Nagmaneho ang tatlo sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Nang bumaba si Rizun at Minho, patuloy na nagmaneho si Pyo sa paligid ng magandang kotse. Biglang tinuro ni Rizun ang alikabok. Ito ang pangalawang hinaharap na nakita niya. Habang si Minho ay nakikinig sa telepono, tinanggal ni Pyo ang takip ng sasakyan at nagsimulang kumuha ng litrato. Gayunpaman, nilabag ng aksyong ito ang kasunduan sa pagiging kumpidensyal para sa hindi pa nailalabas na sasakyan. Sinubukan siyang
pigilan ni Rizon, ngunit hindi niya nagawa. Matapos ang pagkuha ng litrato, tinanong niya siya kung pumapayag siyang tuparin ang kanyang pangako sa nakaraan, basta't manalo siya ng gantimpala. Tatalakayin niya ba ang kanyang proposal? Naniniwala si Rizon na hindi na sila maaaring magkabalikan, ngunit ayaw pa ring sumuko ni Pyo. Palagi niyang dadalhin ang engagement ring sa kanya, naghihintay na pumayag si Rizon. Narinig ni Minho ang lahat ng ito. Nang akmang aalis na si Rizon, aksidenteng naapakan niya ang isang bato. Para suportahan siya, nahulog ni Minho ang kanyang telepono at nabasag ang screen nito. At sa gayon, nangyari ang ikatlong hinaharap na sinabi ni Rizon. Sa sandaling ito, hindi na niya maaaring hindi maniwala sa kanyang hula. Kung ang kanilang hinaharap na magkasama sa kama ay hindi maiiwasan, bakit hindi gawin iyon ngayon? Pagkatapos mag-alok ni Minho, biglang dumating si Ji Young at nagtaka kung ano ang pinag-uusapan nilang dalawa. Hindi inaasahan ni Minho na biglang lilitaw ang nakakainis na taong ito at agad niyang hinila si Ji Young palayo. Habang nasa elevator, nahulaan ni Ji Young na may relasyon si Minho kay Rizon at pagkatapos ay pinayuhan siya na kung malalaman ni Rizon ang kanyang sikreto, baka ayaw niya nang makipag-date sa kanya. Nag-alala si Minho sa sinabing iyon, kaya sinabi niya kay Rizon na kanselahin muna ang date nila ngayong gabi at pag-usapan na lang nila ang lahat kinabukasan. Nang makauwi siya, patuloy na iniisip ni Rizon kung ano ang kondisyon na hindi pa nasasabi ni Minho. Nag-isip si Hoo saglit at nahulaan na baka isang masamang ugali iyon na nahihiya si Minho na sabihin. Patuloy na umiling si Rizon, bagaman kakaiba ang pagkatao ni Minho, hindi naman siya ganoon ka-pervert. Naniniwala siya na mataas ang posibilidad na ito ay isang problema sa kanyang medical check-up upang matiyak kung mayroon siyang anumang latent disease. Kaya, noong gabing iyon, lubos na nalunod si Rizon sa kanyang mga iniisip. Kinabukasan, nagpulong ang planning team kay Pyo upang talakayin ang bagong ideya sa ad. Ngunit dahil sa pagpili ng anggulo ng kamera at pagbabago ng ideya, nag-away sina Pyo at Minho. Sa huli, naghiwalay sila sa masamang paraan. Nalulungkot na nagpapahinga si Rizon sa tea room nang pumasok si Minho. Muli siyang inanyayahan nitong pumunta sa bahay niya ngayong gabi. Nang gabing iyon, niyakap ni Rizon at Minho ang isa't isa at bumagsak sa kama. Habang naghahanda silang maghalikan, biglang sinabihan ni Minho si Rizon na alalahanin kung paano sila naglambingan sa hinaharap na nakita niya. Sinabi ni Rizon na tila lasing silang dalawa at naghalikan mula sa pasilyo hanggang sa kwarto at hindi sila huminto kahit nabangga nila ang isang florera. Tiningnan ni Minho ang kanyang minamahal na halaman at hindi makapaniwala paano niya magagawang basagin ito. Ngunit kung sakali, sinabihan pa rin ni Minho si Rizon na ilipat ito. Ngunit habang inililipat niya ito, aksidenteng nabasag niya ang isang mas mahalagang display item na labis na ikinalungkot ni Minho. Sa huli, pagkatapos huminahon, kumuha si Rizon ng isang kasunduan sa pagiging kumpidensyal, umaasa na hindi makakaapekto ang dalawa sa karera ng isa't isa. Sa pamamagitan ng paglalarawan ni Rizon sa hinaharap, naramdaman ni Minho na sa kanyang pagkatao, hindi siya maglalasing at magiging bastos sa kanya. Ang tanging posibilidad ay talagang mahal nila ang isa't isa. Kung nais ni Rizon na magkaroon sila ng relasyon, dapat muna silang mag-date. Kapag sapat na ang kanilang nararamdaman, natural na mangyayari ang lahat. Ito ang kondisyon na hindi natapos sabihin ni Minho kagabi. Nagulat si Rizon, naramdaman niya na ang kondisyong ito ay ganap na naiba sa kanyang mga hinala at ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Kinabukasan, tinanggihan ni Rizon ang panukala ni Minho na makipag-date sa kanya. Pagkatapos marinig iyon, sobrang nahiya siya at naging galit. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit tinatanggihan niyang maging kasintahan niya. Bakit? Single naman siya. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng sugat sa ego ni Rizon. Nang tumawag si Pyo para talakayin ang ad, galit si Rizon. Pumayag siyang makipag-date kay Pyo ng 3 beses bilang kabayaran para sa kamera. Noong araw na iyon, nakipagkita si Minho sa kanyang personal na doktor. Lumalabas na mayroon siyang espesyal na kakayahan. Ang kanyang mga pandama ay 5 beses na mas matalas kaysa sa ibang tao. Kaya niyang isara ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya kayang kontrolin ang kanyang pandinig. Araw-araw, maraming ingay ang pumapasok sa kanyang tainga at naririnig pa niya ang tibok ng puso ng ibang tao. Ito ang kanyang sikreto. Dahil sa espesyal na kakayahan na ito, hindi siya maaaring magkaroon ng malapit na relasyon sa ibang tao. Ang malapitang pagkontak tulad ng paghalik ay magpaparamdam sa kanyang katawan ng matinding discomfort. Nang umuwi si Rizon noong gabi, nakita niya na nagtitipon-tipon ang mga tao sa gilid ng kalsada. Sa kamakailan lang, madalas may magnanakaw sa lugar na ito. Pinaalalahanan ng mga tiyahin si Rizon na mag-ingat. Kinabukasan, bihira lang si Rizon mag-absent ng isang araw para mag-camping kasama si Pyo. Sa buong date nila, masayang-masaya si Pyo. Akala niya magkakabalikan sila. Tanging si Rizon lang ang nakakaalam na pumayag siyang makipag-date kay Pyo hindi dahil sa nararamdaman niya. Kinagabihan, nag-project si Pyo ng pelikula sa labas ng tent at nagsimulang magbalik-tanaw sa nakaraan. Naging magkasintahan sila dahil sa paggawa ng pelikula. Mula sa unang pagkikita hanggang sa pag-ibig nila, napakaromantiko ng lahat. Hindi maintindihan ni Yuri kung bakit sila naghiwalay. Tahimik si Rizon dahil nakita niya sa hinaharap na ang katapusan ng kanilang relasyon ay trahedya lang. Ang paghalik ay orihinal na kumakatawan sa kaligayahan. Ngunit para kay Yesul, lalo lang itong nagpalayo sa kanya sa kaligayahan. Natapos ang camping date at inihatid ni Pilyo si Yesul pauwi. Ngunit pagpasok pa lang niya sa bahay, naramdaman na niya na may mali. Magulo ang sahig at patay ang fuse box sa bahay. Napaangat si Yesul
Yesul ng kanyang telepono. Sa sandaling iyon, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim, handa nang salakayin siya. Sa kritikal na sandali, umalinggaw ang boses ni Minho. Nang marinig ng magnanakaw ang boses ng lalaki, agad itong tumakas. Lumabas na alam ni Minho na may date si Yesul kay Pilyo ngayong araw, at buong araw niya itong iniisip. Sa huli, nagmaneho siya malapit sa bahay ni Yesul, at nang akmang tatawagan na niya ito, narinig ng kanyang mga tainga ang napakaliit na sigaw ng tulong ni Yesul. Kaya agad siyang sumugod sa bahay at nakapagligtas sa tamang oras. Ngunit sa pagkakita sa bahay na parang gubat, tiyak na hindi sila makakatulog doon ngayong gabi. Kaya dinala ni Minho si Yesul sa dormitoryo ng kumpanya para pansamantalang tumira ng isang gabi. Sa daan, biglang bumilis ang isang kotse at lumampas sa kabiglang nagpreno na ikinagulat ni Yesul. Bigla niyang naalala ang eksena kung saan lasing silang dalawa at naghalikan sa hinaharap na nakita niya. Sa hinaharap na eksena, masayang-masaya silang nagyakapan at naghalikan. Puno ng pagmamahal ang mga mata ni Minho, na lubos na naiba sa kanyang karaniwang ekspresyon. Dahil sa mga eksenang ito, nagulat si Yesul. Narinig ni Minho ang malakas na tibok ng puso ni Yesul. Agad niyang iniabot ang kanyang kamay para hawakan ang noo ni Yesul. Sino ang mag-aakala na nakita ito ni Omji na nag-overtime? Pagdating sa dormitoryo, tinanong ni Omji kung may relasyon si Yesul kay Minho. Nanumpa si Yesul na wala, ngunit nang pag-isipan niya, kung totoo ang nakita niya sa hinaharap, tiyak na isang mapagmahal na mag-asawa sila. Sa pag-iisip nito, medyo hindi na sigurado si Yesul. Sa kabilang banda, ang mga bulungan nilang dalawa ay narinig na ni Minho. Kinabukasan, nahaharap si Minho sa isang malaking problema. Para kunan ng litrato ang bagong sasakyan na hindi pa nailalabas, pumirma si Minho ng isang confidentiality agreement sa kumpanya ng kotse. Sino ang mag-aakala na baliwala kay Pilyo ang kontratang ito? Kumuha siya ng maraming litrato ng disenyo ng bagong sasakyan at hindi niya alam kung sino ang nag-post nito online. Kaya kinaharap ng advertising agency ang malaking bayad pinsala dahil sa paglabag sa kontrata. Agad na sinamantala ng creative director at iba pang team leader ang pagkakataon para imungkahi sa kinatawan na paalisin si Minho mula sa zoo. Ngunit, gustong-gusto ng kinatawan si Minho at pumayag siyang ipagtanggol ito. Ang usapin lamang ng pagbubunyag ng sekreto ay nangangailangan ng pananagutan. Palihim niyang ipinahiwatig kay Minho na itulak ang isang tao para managot. Ang taong ito ay walang iba kundi si Yesul. Kahit paano, nandoon si Yesul nang kumuha ng litrato si Pilyo, ngunit hindi niya ito pinigilan. Sa huli, tinanggal si Yesul mula sa proyektong ito at inilipat sa katabing grupo. Hindi siya nagreklamo at agad niyang ipinasa ang kanyang trabaho at nagpaalam kay Minho. Ngunit matapos maupo sa bagong opisina, hindi pa rin niya maiwasang malungkot at napaluhod sa sahig habang umiiyak, pinapalakas ang loob ang sarili na kailangan niyang magsumikap sa susunod. Ang mga hikbi niyang ito ay narinig lahat ni Minho. Lihim niyang hinanap si Pilyo at ipinaalam dito na dahil sa paglabag niya sa kontrata, tinanggal si Yesul ng planning team. Lubos na ikinahiya ni Pilyo ang nangyari at hindi na pinansin ang kanyang sariling creative requests. Ano man ang kailangan ng E-side, lubos niya itong tutulungan. Dahil lamang kung matagumpay ang kanilang advertisement at masiyahan ang lahat, magkakaroon ng pagkakataon si Yesul na maibalik sa kanyang posisyon. Matapos ang trabaho, pumunta si Yesul sa istasyon ng pulisya para makipagtulungan sa investigasyon. Hindi niya inaasahan na nauna na si Minho at tinulungan siyang magbigay ng mga pahiwatig. Pagkatapos umuwi ni Yesul, lalong naging abala si Minho. Agad niya itong tinulungan na magkabit ng kiki. Dahil sa kanyang pag-aalaga, hindi sinasadyang naalala ni Yesul na tuwing nagkakaproblema siya noon, laging si Minho ang unang tumutulong na nagpapatunay na lagi itong nagmamalasakit sa kanya. Diretsong tinanong ni Yesul si Minho kung gusto siya nito. Diretsa rin itong sumagot ng at sinabihan pa si Yesul na magbigay na ng sagot kung gusto ba niyang maging kasintahan nito o hindi. Sino ang mag-aakala na sa sandaling iyon ay dumating din si Pilyo sa bahay ni Yesul? Nagkita ang magkaribal at namula sa selos. Kaya ang tatlo ay pumunta sa bar. Ang dalawang lalaki ay nagsiselosan at nag-aaway sa harap mismo ng babaeng gusto nila. Pareho silang nagpaligsahan sa pag-inom hanggang sa pareho silang bumagsak sa mesa. Si Pilyo ay inuwi ng kanyang assistant. At si Yesul naman ay napilitang iuwi si Minho sa kanyang bahay. Habang tinitingnan siyang natutulog, bumulong siya sa sarili, marahil magmamahalan sila sa hinaharap. Dahil sa lahat ng nakita niyang hinaharap, ito ang unang beses na nakita ni Yesul ang kanyang sarili na masaya. Kinabukasan, formal lang sinimulan ang bagong ad. Pagkatapos ng trabaho kinagabihan, pumunta si Yesul sa Field 01 at nakita niya ulit si Minho. Tinanong niya ulit kung may sagot na siya. Sa totoo lang, alam na ni Yesul kung gusto ba niyang makipag-date o hindi. Matagal nang binigay ng hinaharap ang sagot sa kanya. Kagabi, pagkatapos ihatid si Minho sa bahay para lang kumpirmahin kung magiging masaya nga ba talaga siya kung makakasama niya ito, hinalikan niya ulit si Minho. Sa pagkakataong ito, talagang malinaw na nakita ni Yesul. Ang matamis na buhay nilang dalawa, ang mga ngiti ay mula sa kaibuturan ng kanilang puso, walang anumang kaplastikan. Seryosong sinagot ni Yesul si Minho, mag-date na tayo. Sa bawat araw na nakikipag-date kay Minho, si Yesul ay kinakabahan na parang bagong empleyado. Habang papunta sa trabaho, paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang makeup. Gusto niyang mag-iwan ng perpektong impresyon sa paningin ni Minho. Ang resulta, hindi nagbago ang ugali ni Minho. Sa kumpanya, tungkol lang sa trabaho ang pinag-uusapan nila. Sa kabila ng kanyang mga pag-asa hanggang bago matapos ang trabaho, hindi siya tinawagan ni Minho. Hanggang sa pagtatapos ng trabaho, dinala niya lang siya sa isang high-class na restaurant para maghapunan. Habang kumakain,
Inilabas ni Yesul ang isang dating contract. Naniniwala siya na may kakaibang uri ang kanilang relasyon at mas mainam na magkaroon ng malinaw na hangganan para maiwasan ang mga hindi kinakailangang awkwardness. Nakasaad dito na hindi sila dapat magtanong tungkol sa personal na bagay na ayaw sabihin ng bawat isa at hindi sila dapat magkita sa mga araw ng trabaho maliban kung may espesyal na sitwasyon. Makikipag-date lang sila tuwing weekend. Pagkatapos basahin, idinagdag ni Minho na hindi sila maaaring magkita sa ikatlong Sabado ng bawat buwan at mahigpit na ipinagbabawal ang paghalik ni Yesul sa kanya. Sa huli, tinutulan ni Minho ang isang probisyon na pagkatapos matupad ang itinakdang hinaharap, agad nilang tatapusin ang kanilang relasyon. Hindi dahil ituturing niya itong totoong kasintahan para maging magkasama at hindi ito isang uri ng kaswal na pagkumpleto ng misyon. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang lumapit si Jiao. Nagulat siya nang makita sina Minho at Yesul. Akmang itatago pa ni Yesul, ngunit si Minho ay napakadirekta. Sinabi niya kay Jiao na nagde-date sila. Nang umalis ang dalawa sa restaurant, sinundan din sila ni Jiao. Tinanong niya kung sinabi na ba ni Minho kay Yesul ang kanyang sikreto. Labis na napansin ni Yesul ang pahayag na ito. Habang pauwi, nagsalita siya para mag-usisa. Ang resulta, naharangan siya ng probisyon na siya mismo ang naglagay. Nakasaad sa Artikulo 1 na hindi dapat magtanong ng personal na bagay kung ayaw sabihin ng kabilang panig. Pagkatapos noon, muling tinanong ni Yesul ang tungkol sa relasyon nila ni Jiao. Sumagot si Minho na childhood friends sila. Ibinigay niya ang kanilang litrato ni Jiao noong bata pa sila para tingnan niya. Ngunit parang pamilyar kay Yesul ang litratong ito. Pag-uwi niya, naalala niya na noong bata pa pala si Jiao ay lumabas na ito sa commercial na kinunan ng kanyang ama. Napakabigat ng atmosfera sa meeting room kinabukasan dahil nakaharap ang planning team sa isang mahirap na kliyente. Paulit-ulit na nagpapadala ng revision requests ang kabilang panig na labis na ikinagalit ni Pilyo. Galit siyang umalis sa meeting room. Kasabay nito, nawalan sila ng komunikasyon kay Jiao. Ganap na nawala ng direksyon ang planong ito. Malungkot na lumapit si Pilyo kay Yesul para mag-share ng kanyang saloobin. Nagreklamo siya patungkol sa paulit-ulit na paghingi ng pagbabago ng kliyente sa ad, kasama na si Jiao. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Yesul kay Pilyo ang ad na kinunan ng kanyang ama. Lumabas na ito ay ad ng parehong kumpanya ng kotse. Sinabi ni Yesul kay Pilyo na ang batang babae sa ad ay si Jiao noong bata pa siya. Umaasa siyang makakatulong ang impormasyong ito kay Pilyo. Dahil sa paalala ni Yesul, biglang nagkaroon ng bagong inspirasyon si Pilyo. Ginawa niyang tema ang buhay ni Jiao, mula pagkabata hanggang paglaki, na laging may kasamang kotse, at muling isinulat ang bagong plano. Habang isinusumite ang draft, labis na natutuwa si Pilyo. Sinadya niyang idiin na si Yesul ang nagbigay sa kanya ng inspirasyong ito sa harap ni Minho. Natatakot si Yesul na ang pagtulong niya sa pagkakataong ito ay magbigay ng ideya kay Pilyo na may tsansa silang magkabalikan. Kaya naman, naghanap siya ng pagkakataon para sabihin kay Pilyo na nagde-date sila ni Minho. Pero hindi naniwala si Pilyo. Naisip lang niya na naghahanap lang si Yesul ng dahilan para tanggihan siya. Pagbalik sa kumpanya, nagsimula na ring magpakita ng selo si Minho. Gusto niyang dagdagan ng probisyon ang dating contract na nagbabawal kay Yesul na makasama ang ibang lalaki. Dahil sa pag-ibig, mayroon siyang napakataas na pagmamay-ari. Dahil sa ugaling ito, nagkaroon ng ibang pagtingin si Yesul kay Minho. Lumabas na hindi pala siya isang walang pakiramdam na makina sa trabaho. Ngunit sa kabilang banda, kung ganoon siya kadiretso, paano niya natiis na patagong mahalin siya ng matagal nang hindi umaamin? Nang marinig ang tanong ni Yesul, nagsimulang ikwento ni Minho ang kanyang lihim na pagmamahal. Nang una niyang makilala si Yesul, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hinintay. Ngunit dahil nagde-date sila ni Pilyo, napilitan siyang kimkimin ito. Nang maghiwalay sila, umiyak si Yesul at nanumpa na ayaw na niyang umibig. Ang pinakamahalaga, tuwing nag-o-overtime siya, pinagagalitan niya ito sa likod. Sinabi pa niya na kung makikipag-date siya kay Minho, puputulin niya ang kanyang dalawang kamay. Sinabi ni Minho kay Yesul na sinabi niya ang totoo, kaya napilitan siyang magpatuloy na magtiis. Habang nag-uusap sila, tinitingnan niya ang kanyang mukha na papalapit sa kanya, pilit na pinipigilan ang kagustuhang halikan ito. Pagkatapos, nagdagdag siya ng isa pang probisyon na maaaring maghalikan silang dalawa at higit pa, dapat silang magpalipas ng gabi pagkatapos ng halik. Ang pahayag na ito ay nagpamula sa mukha ng tao. Ang mabilis na pagtibok ng puso ay labis na nagpakilig kay Yesul. Nang marinig ni Minho ang reaksyon niya, ngumisi siya. Maaga ngayong umaga, nagising si Yesul na takot dahil sa panaginip na nanghulog sa tubig. Tiningnan niya ang kalendaryo at ikatlong Sabado ng buwan ngayon ang araw na hindi siya dapat makipag-ugnayan kay Minho. Malungkot na lumabas si Yesul para maglakad-lakad. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang ina na papalapit dahil sa panaginip niya kaninang umaga. Tinanong ni Yesul ang kanyang ina kung nahulog ba siya sa kung saan noong bata pa siya. Ngunit hindi direktang sumagot si Sarah. Ngayon, bumalik si Minho at si Taek sa ampunan kung saan siya dating nakatira. Habang naglalakad, maraming tanong ang tinanong ni Minho kay Kyungso. Lahat ay tungkol sa mga problema pagkatapos masaktan. Kaya ba minsan burado sa utak ang mga alaala? Sa kabilang banda, lubos na nasiyahan si Pilyo sa bagong plano ng ad. Dahil lumabas din si Yesul sa commercial ng dating kumpanya noong bata pa siya,
binigyan siya ng kumpanya ng pagkakataong bumalik sa planning team para lumahok sa produksyon. Nang malaman ni Pilyo na babalik si Isul, gusto niya itong puntahan sa kumpanya para batiin. Sino ang mag-aakala na habang palabas siya, aksidente niyang napulot ang dating contract na nahulog ni Isul. Sa sandaling ito, naniwala na siya. Lumabas na totoong ang nagde-date sina Isul at Minho. Ang itinakdang hinaharap na nakasulat doon ay labis na nagpabalisa sa kanya. Ang dahilan kasi ng paghihiwalay nila ni Isul ay dahil wala silang hinaharap. Para bang nakita niya mismo. Kaya naman si Pilyo, naiguhit niya ang konklusyon na ang dahilan ng pagde-date ni na Isul at Minho ay ang mismong dahilan ng paghihiwalay nila ni Isul, ang kakayahan ni Isul na makita ang hinaharap. 3 taon na ang nakalipas, nakita ni Isul ang sarili niyang hindi siya ang babaeng pakakasalan at magkakaanak kay Pilyo. Labis siyang nalungkot kaya nakipaghiwalay siya. Hindi ito maintindihan ni Pilyo. Minsan siyang pumunta sa bahay ni Isul at aksidenteng narinig ang pag-uusap ng magkapatid. Ang dahilan ng paghihiwalay ay nakita raw ni Isul ang hinaharap na ang kanilang relasyon ay hindi nakatadhana na magtatapos. Ngunit ang dahilan na ito ay napakalayo sa katotohanan noong panahong iyon, kaya hindi niya makumbinsi ang kanyang sarili hanggang ngayon. Nang gumawa siya ng pelikulang Ang Batayan ay si Isul, unti-unti niyang naintindihan ito. Noon, tuwing naghahalikan sila, umiiyak si Isul sa sakit. Lumabas na totoong ang nakikita niya ang hinaharap. Ang ikinagagalit ni Pilyo ay ang katotohanang hindi masabi ni Isul sa kanya noon. Ngunit bakit ngayon ay kalmadong sinabi niya kay Minho at pumirma pa ng kontrata dito. Hindi rin alam ni Isul kung bakit niya ito ginawa. Sa gabi, nagde-date sina Minho at Isul. Nahulaan ni Minho na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Pilyo ay dahil nakita niya ang hindi magandang hinaharap. Kung gayon nga, balang araw, kapag nakita ni Isul ang malungkot na wakas ng kanilang dalawa, determinado din niya itong iiwan. Walang sinabi si Isul. Tahimik niyang inamin ang hula na ito, ngunit si Minho ay napakasigurado. Nangako siya na hindi niya hahayaang makita niya ang hindi maligayang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang araw, opisyal na inaprubahan ang bagong plano at naghanda ang lahat para sa pagsisimula ng paggawa ng pelikula. Ngayong araw, pagkatapos ng pagpupulong ng kumpanya, dinala ni Pio si Rison sa isang lugar. Gusto niyang patunayan na ang kinabukasan na nakita niya ay hindi tumpak. Nagpunta ang dalawa sa isang coffee shop. Ang may-ari dito ay ang kinabukasan na kasintahan ni Pio na nakita niya. Kalmadong sinabi ni Jang Eum-ji kay Ryujin na noong bata pa siya, talagang sinundan niya si Pyo at pilit pa siyang hinalikan, ngunit ang aksyon na ito ay nagpatakot kay Pyo. Hindi lang niya inwasan kundi nilinaw pa ang mga hangganan sa kanya. Hindi siya nakipag-ugnayan hanggang sa magpakasal at magkaanak ito. Sa sandaling ito, naglalaro si Pyo sa anak ni Jang Eum-ji. Magkatabi silang dalawa, mukhang mag-asawa. Biglang naalala ni Rison na ito ang eksenang nakita niya sa hinaharap. Lumabas na ang eksenang ito ang nagpaisip sa kanya na ito ay larawan ni Pyo at ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na nagkamali siya sa pagkakaintindi. Sa pag-iisip nito, lubhang naguluhan ang isip ni Rison. Mabilis siyang umikot at umalis. Hinabol siya ni Pyo at sinabi ang dahilan kung bakit siya bumalik pagkalipas ng 3 taon. Iyon ay dahil gusto niyang maghintay hanggang sa magpakasal at magkaanak si Jang Eum-ji bago bumalik upang patunayan kay Rison. Nang makita niyang mali ang kinabukasan na nakita niya, mahal pa rin niya si Rison, anuman ang nakaraan, kasalukuyan o hinaharap. Hindi niya kailanman naisip na iwan siya. Ngunit hindi na matanggap ni Rison si Pyo kahit na naghiwalay sila dahil sa kanya. Sa hating gabi, mag-isang umiinom si Rison. Patuloy na nagriring ang telepono niya. Si Minho ang tumatawag. Matapos itong baliwalain ng matagal, sa huli ay tinawagan pa rin ni Rison si Minho. Ngunit si Oh Ji-young ang sumagot sa telepono. Sadya siyang sinabi na kadate niya si Minho at sinabi rin na nakipag-date si Minho kay Rison dahil lang sa tingin niya ay may espesyal itong kakayahan. Dahil dito, lalong naging alerto si Rison. Nagkwento ba si Minho? Nilalantad ba niya ang hinaharap na nakikita niya sa ibang tao? Ngunit ang totoo ay nagdidin lang si Minho kasama ang pamilya ni Oh Kyung-soo. Anak ni Oh Kyung-soo si Oh Ji-young. Kinaumagahan, pagdating ni Rison sa kumpanya, ipinaalam sa kanya ng kanyang mga kasamahan na sikat na siya. Lumabas na kinuna ng isang dumadaan ang pagtatapat ni Pyo sa kanya kahapon at in-upload sa online. Nakita rin ni Minho ang video na ito. Agad siyang pumunta para hanapin si Rison para ilabas ang galit niya. Ngunit nag-aapoy din ang galit sa loob niya. Sinumbatan niya si Minho dahil sinabi nito kay Oh Ji-young ang tungkol sa kanyang espesyal na kakayahan. Ngunit buong lakas itong itinanggi ni Minho. Sa sandaling ito, tinanong ni Rison si Minho kung ano ba talaga ang lihim na binanggit ni Oh Ji-young. Hindi sumagot si Minho at mabilis na umalis. Sa pagkakataong ito, naghiwalay sila ng may tampo. Hindi na sinasagot ni Rison ang mga tawag ni Minho at kahit na magkasama silang nagtatrabaho sa isang business trip para sa isang commercial, sinadya niyang iwasan siya. Habang naglalakad si Rison sa labas ng hotel, tumawag ang kanyang ina. Nakakita raw ito ng frame ng litrato sa ilalim ng sofa sa bahay niya. Nawawala ang litrato ng kanyang ama doon, ngunit hindi alam ni Rison kung sino ang kumuha ng litrato ng kanyang ama. Wala siyang clue sa sandaling iyon. Habang nasa hotel, nakatanggap si Minho ng tawag mula sa pulisya. Nahuli nila ang magnanakaw na dalubhasa sa pagnanakaw sa mga bahay sa kapitbahayan ni Rison. Ngunit sinabi ng magnanakaw na hindi pa siya nakapasok sa bahay ni Rison para magnakaw. Ang figura ng kabilang partido.
Ang tangkad din ng magnanakaw ay naiba sa paglalarawan ni Minho. Kung hindi ang magnanakaw ang pumasok sa bahay ni Rizon, sino kaya? Hindi pa nakakapag-isip si Minho nang tawagin siya ni Oh Ji-young sa labas. Nakita ni Oh Ji-young na ang puso ni Minho ay nakahilig kay Rizon kaya labis siyang hindi nasisiyahan. Lumapit si Oh Ji-young at pilit hinalikan si Minho. Sakto namang nakita ni Rizon ang eksenang ito nang lumabas siya para maglakad-lakad at bumalik. Nang makita niyang tumatakbo palayo si Rizon nang may pagkadismaya, pinigilan ni Minho ang kanyang pagkadismaya pagkatapos ng halik at hinabol si Rizon. Gusto niyang magpaliwanag ngunit hindi siya nakinig. Naisip ni Minho na naapektuhan si Rizon ni Pyo at gustong bumalik sa kanya. Ang hindi pagkakaunawaan ay parang lumalaking snowball at sa huli ay nagmungkahi si Rizon na maghiwalay sila. Pagkatapos magtalo, hindi na bumalik si Rizon sa kanyang silid. Walang narinig si Minho na anumang ingay mula sa silid ni Rizon at nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Pinigilan niya ang sakit at lumabas para hanapin siya. Sa sandaling ito, mabagal siyang naglalakad sa isang daanan sa kagubatan. Hindi kalayuan, may isang lalaking nakaitim, hawak ang panyo na may pampamanhid, dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Minho sa tamang oras at umatras ang lalaki dahil sa takot. Walang alam si Rizon sa panganib na katatapos lang at abala lang sa pagkagalit kay Minho. Sa wakas, hindi na matiis ni Minho ang mga epekto pagkatapos ng halik. Masakit siyang lumuhod sa lupa. Sa huli, nagbago rin ang ekspresyon ni Rizon at naging mas malumanay ang kanyang saloobin. Tinulungan ni Rizon si Minho na makabalik sa kanyang silid upang uminom ng gamot. Pagkatapos uminom ng gamot, huminahon ang mga sintomas ni Minho. Naalala niya na maraming bote ng gamot sa bahay ni Minho at lalong naging curious tungkol sa kanyang sakit. Sumagot si Minho na nawawalan siya ng malay tuwing humahalik siya. Ngunit naaalala ni Rizon na marami na silang beses na naghalikan at maliban sa unang beses na aksidente. Hindi naman siya mukhang nahihirapan sa mga sumunod na halik ni Minho sa kanya. Ipinaliwanag niya na si Rizon ay isang ekseksyon at kapag kasama niya si Rizon, bumubuti ang kanyang kondisyon. Habang nagsasalita, mahigpit na hinawakan ni Minho ang kamay ni Rizon at nagsimulang sumipsip ng nakapagpapagaling na enerhiya para sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na malaya ni Minho na nakatulog siya habang nakasandal sa balikat ni Rizon. Dahil kasama niya si Rizon buong gabi, ganap na gumaling si Minho kinaumagahan. Kanyang tinawagan agad ang pulisya. Kagabi, nakita niya mismo ang taong nakaitim na nagmamaneho palayo. Dahil natakpan ang plaka ng sasakyan, ang pangalan lamang ng kumpanya ng taxi, at ang unang dalawang numero ng plaka ang kanyang nasabi. Pinayuhan niya ang pulisya na posibleng may kaugnayan ang lalaking nakaitim na ito sa misteryosong tao na pumasok sa bahay ni Rizon. Pagbalik ni Minho sa silid, nagising na si Rizon. Naghawak kamay silang dalawa at nagkasundo na hindi na muling babanggitin ang paghihiwalay. Pagkalabas nila ng hotel, hindi sinasadyang dumating sina Seo Jae-hae at Pyo, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Nakita ni Seo Jae-hae na puno ng sigla ang mukha ni Minho at agad na nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon sa mahalagang sandaling iyon. Minadali ni Pyo na hilahin siya sa isang tabi at aliwin, ngunit si Oh Ji-young ay patuloy na umiiyak sa sakit. Lumabas na si Rizon talaga ang espesyal na tao ni Minho. Naiirita si Pyo sa pag-iyak ni Oh Ji-young. Sa katunayan, siya rin ay labis na malungkot sa loob. Lumabas na gusto ni Pyo na maghatid ng almusal kay Rizon, ngunit nakita niya lang ang masayang pagkakaisa niya at ng kanyang kasintahan, habang siya naman ay naging isang kalabisan na payaso. Ang paggawa ng komersyo ngayong araw ay patuloy na nagkaroon ng problema. Nahuli si Oh Ji-young at pagkatapos ay nadapa habang kinukunan, kaya hindi na siya makatakbo. Sa kabutihang palad, malapit nang matapos si Pyo sa pagkuha ng pelikula, mayroon na lang ilang shot sa likod. Kung ganoon, kailangan ng stunt double. Tiningnan ng lahat ang mga babae sa paligid. Tiyak na si Rizon ang pinakamahusay na pagpipilian. Si Rizon ay tumakbo sa parang na nakasuot ng wedding gown. Napakaganda niyang tingnan. Napangiti si Minho na nagdulot ng labis na pagkainggit kay Pyo na nasa tabi niya. Sa kalagitnaan ng shooting, tila may narinig si Minho. Bigla niyang sinabi sa mga crew na alisin ang lahat ng nakaharang sa daan upang magkaroon ng maluwag na espasyo. Hindi nga nagtagal, pagkalipas ng ilang minuto, isang grupo ng mga sasakyan ng pulis ang dumaan. Nagdulot ito ng bulungan sa lahat. Naisip nila na si Minho ay may kakayahang maghula. Naalala ni Rizon ang ilang beses na tumpak na nahulaan ni Minho ang mga mangyayari. Kaya nagsimula siyang maghinala na ang totoong sakit na nagpapahirap kay Minho ay hindi ang paghalik. Sa halip, ito ay may kaugnayan sa paghula. Matapos makumpleto ang commercial shoot, sinadya ni Rizon na pumunta sa airport ng mas maaga habang nagtatrabaho si Minho. Sa kabila ng kawalan ng anumang pahiwatig, natagpuan pa rin siya ni Minho. Kinumpirma nito ang hula ni Rizon. Sa ilalim ng kanyang pagtatanong, napilitan lamang si Minho na ibunyag ang kanyang lihim. Ang kanyang 5 pandama ay napakamatalas. Hindi lang iyon, mas nagiging matalas ang kanyang mga pandama pagkatapos ng halik na nagreresulta pa sa pagkawala ng malay na sinamahan ng matinding sakit sa buong katawan. Ngunit hindi nagpakita si Rizon ng anumang pagtanggi. Sa halip, naunawaan pa niya si Minho. Pagkatapos ng lahat, pareho silang kakaiba. Pagkatapos umuwi, inayos ni Rizon at ng kanyang ina ang mga gamit sa bahay.
Habang tinitingnan ang photo album, bigla niyang napansin na nawawala ang lahat ng larawang may kaugnayan sa kanyang ama. Napasigaw si Rison sa takot, ninakaw ba ang mga ito ng magnanakaw na pumasok sa kanyang bahay noon? Ang magnanakaw na ito ay may kakaibang hilig. Si Kim Sara lamang ang malungkot, tila may iniisip. Sa kabilang banda, patuloy na hinahanap ni Minho sa bahay ang mga keyword na may kaugnayan sa kasong pagpatay sa Blood Moon. Ang ama ni Rison ang biktima sa kasong ito. Bagaman ang salarin na si Kim ay nagpakamatay na, ang mga video surveillance footage sa panahon ng insidente ay misteryosong nawala. Dahil dito, nanatiling balot ng misteryo ang kaso. Kinaumagahan, pag-uwi ni Rison mula sa trabaho, nakatanggap siya ng isang liham. Naglalaman ang liham ng tiket sa pelikula at mensahe mula kay Pio. Umaasa siyang papanoodin ni Rison ang pelikulang ito isang beses, dahil ito ay kwento para sa kanilang dalawa. Hindi tumanggi si Rison. Nang gabing iyon, pumunta siya sa sinehan. Tulad ng sinabi ni Pio, bawat ginawa ng bidang lalaki at babae sa pelikula ay may anino ng kanilang mga dating date. Nang matapos ang pelikula, umupo si Pio sa tabi ni Rison. Sa nakaraang business trip, napansin ni Lee Pilyo ang tingin ni Rison kay Minho, na talagang kapareho ng tingin niya sa kanya noong sila ay magkasintahan pa at puno ng matinding pagmamahal. Lubos na alam ni Lee Pilyo na wala na siyang pagkakataon. Gayunpaman, nag-alala siya kung balang araw, si Rison. Nakita rin niya ang masamang kinabukasan kapag kasama niya si Minho. Sumagot si Rison na buong tapang niya itong tatanggapin at hindi na tatakbo palayo tulad ng dati. Hindi na siya gagawa ng parehong pagkakamali at palalampasin ang tunay na pag-ibig muli. Pagkatapos magpaalam kay Pio, pumunta si Rison sa bahay ni Minho at pinunit ang kontrata ng kanilang date gamit ang kanyang sariling mga kamay. Simula sa sandaling ito, hahayaan na niya ang lahat at lubos na magpapakasawa sa pag-ibig na ito. Kahit na hindi maganda ang magiging wakas, hindi siya magsisisi. Pagkasabi niyan, naghalikan sina Rison at Minho ng may pagmamahal. Kinabukasan, nagising siya sa bahay ni Minho at masayang ginalugad ang lihim na mundo sa loob ng bahay. Tinanong niya si Minho kung sino ang nagpinta ng larawan sa sulok ng dingding. Sumagot si Minho, ito ay isang akda na sabay nilang nilikha ng kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos ng almusal, naglaro pa silang dalawa ng laro upang subukan ang pandinig. Kahit na nakasuot si Minho ng noise-cancelling headphones, anuman ang pagkaboses ni Rison, naririnig pa rin niya. Bitbit ang pagkamangha, tinanong niya kung kailan pa niya nakuha ang sakit na ito. Naalala ni Minho ang hindi inaasahang pangyayari noong siya ay 13 taong gulang. Pagkagising mula sa isang linggong koma, ang buong mundo ay biglang naging napakamaingay. Ang iba't ibang tunog ay sabay-sabay na sumasalakay sa kanyang eardrums. Kinailangan niyang magsumikap ng husto upang talunin ang mga tunog na iyon at mamuhay ng payapa hanggang ngayon. Lubos na naunawaan ni Rison ang pinagdaanan ni Minho. Dahil ang proseso ng kanyang paglaki ay halos kapareho ng kay Minho, nagsimula sa takot at kawalang katiyakan hanggang sa unti-unting nalampasan at natanggap. Ang kaibahan lang ay kinailangan niyang tiisin ang mas matinding kalungkutan sa prosesong iyon. Matapos sabihin ang lahat ng nasa kanyang puso, gumaan at naging mas magaan ang pakiramdam ni Rison. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang kanyang lihim sa kanyang kasintahan. Ang malaya at walang hadlang na pag-ibig na ito ay nagparamdam sa kanya ng mas magaan kaysa dati. Sa sandaling ito, nakita ni Rison ang isang suit sa kabinet ni Minho. Iyon mismo ang suit na suot niya nang magkasama silang nagkaroon ng gabi ng pag-ibig sa hinaharap na nakita niya. Inakala ni Minho na binibigyan siya ni Rison ng senyales na gusto nitong makasama siya ngayong gabi, kaya isinuot niya ang suit na iyon papunta sa trabaho kinabukasan. Ngunit agad niyang tinanggihan ang iniisip niya. Hindi na raw niya pakialaman ang magiging kinabukasan, gusto lang niya ng tahimik na pag-ibig. Ngayon, may kailangan siyang makipagkita kay Oh Ji-young. Dahil inagaw si Minho, buong oras ay nakabusangot si Oh Ji-young at patuloy na nagdududa sa pag-ibig ni Rison para kay Minho. Harap-harapan sa patuloy na pag-atake ni Oh Ji-young, hindi rin nagpatalo si Rison. Binalaan niya si Oh Ji-young na huwag halikan si Minho muli dahil buong pagkatao nito ay pag-aari niya. Napakabigat ng epekto ng pahayag na ito at tuwing naaalala ito ni Rison, pakiramdam niya ay napakatamis. Si Oh Ji-young, na may pusong sawi, ay balot na lumabas para uminom mag-isa. Napakalungkot na umupo ng mag-isa. Kaya naman, tinawagan niya si Pyo na sawirin sa pag-ibig para sabay silang maglabas ng hinanakit. Si Rison, nalubog sa pag-ibig, ay nagsimulang magpakawala sa sarili, laging gustong makasama ang kanyang kasintahan. Dahil si Minho lang ang nasa isip ni Rison, wala siyang ganang magtrabaho. Hirap na hirap siyang buksan ang computer at mag-type, at sa huli ay isinulat niya ang kanyang plano sa pag-ibig na nagtatakda ng isang serya ng mga code para sa palihim na date sa opisina. Gumawa siya ng iba't ibang pahiwatig sa pamamagitan ng amoy, pag-type at mga espesyal na galaw upang ipaalam kay Minho ang tamang lugar at oras ng kanilang pagkikita. Upang maiwasan ang mga alalahanin na dulot ng halik, sinikap nilang iwasan ang pagdikit ng kanilang mga labi. Sa halip ay mas madalas silang humalik sa pisngi at noo. Matapos maisakatuparan ang isang araw na plano ng pag-ibig, hindi pa rin napigilan ni Minho ang sarili. Kahit na magdulot ng sakit ang paghalik, gusto niya pa rin halikan si Yesul. Bukas ang painting exhibition ni Sarah at gusto ni Minho na dumalo bilang manugang. Habang pumipili ng damit, bigla niyang tiningnan ang painting sa sulok ng dingding. Lumalabas na ang una niyang pag-ibig ay si Yesul noong bata pa, ngunit hindi niya alam kung
kung bakit nakalimutan na niya ang alaalang iyon. Ngunit naaalala pa rin siya ng ina ni Yesul. Kaya palihim na nagkita ang dalawa. Humingi ng paumanhin si Sarah kay Minho. Noong taon na nasa ospital pa siya, lumipat ang kanyang ama sa ibang bansa. Tila ang pagkawala ng memorya ni Yesul at ang di inaasahang nangyari kay Minho. Magkaugnay sila. Sa sandaling iyon, isang lalaking nakasuot ng itim ang nagpadala ng ilang sketch sa eksibisyon. Lahat ng iyon ay mga drawing ni Yesul. Sa araw ng eksibisyon, binigyan ni Minho si Yesul ng kwintas. Naalala niya na ang kwintas na ito ay lumabas din sa hinaharap na nakita niya. Mukhang palapit na sila sa gabing iyon. Sinimula ni Yesul at Minho na magbihis tulad ng nakita niya sa hinaharap bilang paghahanda para sa isang date na hindi nila alam kung kailan mangyayari. Ngunit sa loob ng ilang magkakasunod na araw, pagkatapos ng trabaho, lagi silang kinakalagkad ng kung ano-anong aktibidad. Kung hindi overtime party. Kaya, napilitan si Minho na sumama kay Yesul sa lugar ng pagtitipon. Habang kumakain at naglaro ang lahat ng truth or dare. Sino ang mag-aakala na ang bote ng alak ay tila may isip, patuloy na nakatutok kay Minho na ginagawa siyang pinakamalas sa gabing iyon. Nag-uunahan ang mga kasamahan sa pagtatanong ng kung ano-anong tanong, ngunit unti-unti nilang nakuha ang pattern. Sa tuwing binabanggit ang unang pag-ibig, pipiliin niyang uminom ng alak. Kaya, kailangan niyang uminom ng ilang baso ng alak ng sunod-sunod. Nang hindi na niya kaya, kinuha ni Minho ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Yesul, gustong tumakas kasama siya mula sa pagtitipon. Ngunit sa pagmamadali, na ipadala niya ito sa pangkalahatang group chat. Pagkatapos niyang ipadala, nagmadali siyang ipaliwanag na gusto niya talagang ipadala ito sa kanyang kasintahan. Sino ang mag-aakala na ang linyang iyon ay mas lalong nagpatindi sa mga kasamahan? Hulaan mo, nagtatrabaho din sa kanilang kumpanya ang kanyang kasintahan. Maraming nainom si Minho ngayong gabi. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, lalong tumindi ang kanyang pagmamahal kay Yesul. Nang ihatid niya ito sa pintuan ng bahay, hindi na sila nakapaghintay at magkasamang naghalikan ng buong pagmamahal. Hindi sinasadyang nabasag ko ang paboritong flower pot ni Minho. Ito ay isang napakalinaw na senyales, pareho silang nakakaalam na dumating na ang kinabukasan na nakita ni Yesul. Kaya, mas lalo silang naghalikan ng masidhing. Sa wakas, dumating ang ating mga bida sa sandaling pinakahihintay nilang magkasama sa hinaharap. Kinabukasan, nagising ang magkasintahan mula sa kanilang matamis na pagmamahalan. Sa wakas, nasabi na rin ni Minho ang "imahal kita." Ginustong matagal na ni Yesul at kasabay nito, binigyan niya ito ng isang halik sa umaga na puno ng pag-ibig. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng halik, biglang nagulat si Yesul at nagmadaling tumakbo sa kalapit na silid-aklatan upang kumalma. Lumalabas na kanina, habang hinahalikan siya, nakita niya ang eksena kung saan siya ay malubhang nasugatan at kinailangan pang dalhin sa emergency room dahil sa kanya. Napansin ni Minho na medyo kakaiba si Yesul at naintindihan na sigurado siyang nakakita ng masamang kinabukasan. Habang tinatanong niya ang pinagmulan ng kwento, nakatanggap si Yesul ng tawag mula sa kanyang kapatid. Lumalabas na ang kasalukuyang kasintahan ni Sarah ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan. Nagmadali si Yesul sa ospital upang bumisita habang direktang tinawagan ni Minho si Sarah. Sa pamamagitan ng pag-uusap, mapapansin na alam ni Sarah kung sino ang may kagagawan dahil bago mabangga ang kanyang kasintahan, nakatanggap siya ng tumpok ng nakaw na litrato nito. Agad na naintindihan ni Minho kung sino ang sinasabi niyang may kagagawan. Gusto niyang sabihin kay Yesul, ngunit pinigilan siya ni Sarah. Ayaw niyang maalala ng kanyang anak ang mga nakakatakot na alaalang iyon. Ngayon ang araw ng pagpapalabas ng commercial ng kotse. Espesyal na pumunta si Jiyaong sa kumpanya para hintayin na lumabas ang commercial kasama si Pilyo. Dahil pareho silang broken-hearted, naging magkaibigan sila pagkatapos ng ilang inuman. Pagdating pa lang ni Sarah sa ospital para bisitahin ang kanyang kasintahan, nakatanggap siya ng tawag. Sa kabilang linya ay si Kim Hae-jin, ang baliw na stalker ni Sarah. Ang aksidente sa sasakyan ay gawa niya. Ang layunin ay gawing abo ang lalaking katabi niya. Ipinahayag ni Kim Hae-jin na sa lalong madaling panahon, magtatagpo sila ng lalaki at ang dalawang anak na babae nila. Kahit sumigaw si Sarah na hindi anak ni Kim Hae-jin si Yesul, lubos na nalunod si Kim Hae-jin sa ilusyon na nilikha niya. Sa sandaling iyon, lumapit si Yesul at tinanong ang kanyang ina kung sino ang kausap nito sa telepono. Nagsinungaling si Sarah at sinabing kaibigan lang sa kolehiyo. Dahil sa ilang issue sa nakaraan, nagkaroon ng trahedya. Siya rin ang nagpost ng mga litrato ng kanyang ama noon. Para maprotektahan si Yesul, sinabi ni Sarah na tumira siya sa bahay ni Minho. Ngunit nag-aalala si Yesul na masaktan si Minho dahil sa kanya. Nakita ito ni Minho kaya pinakalma at kinumbinsi niya si Yesul. Sabihin mo sa akin ang nakita mo. Sinimula ni Yesul na alalahanin ang insidente kung saan nasugatan si Minho. Isang gabing may snow, may red moon sa langit at may kakaibang ilaw sa paligid. Ang eksaktong lugar ay malapit sa reservoir sa ampunan. Sa narinig ni Minho mula sa paglalarawan ni Yesul, malabo na niyang nahulaan na mangyayari ito sa anibersaryo ng pagtatatag ng ampunan. Para mahuli si Kim Hae-jin, lumapit si Minho sa pulisya. Humiling na sundan ang ruta kung saan kinuhanan si Sarah ng kanyang kasintahan. At hinimok ang mga residente at sasakyan malapit doon na magbigay ng surveillance footage para sa investigasyon. Dahil sa kanilang walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay natuklasan nila ang pinangyarihan ng krimen ni Kim Hae-jin. Nakita ni Minho na malungkot si Yesul sa buong araw.
Kaya ngayong araw pagkatapos ng trabaho, espesyal niyang dinala ito sa isang date. Dahil sa pagmamahal ng kanyang kasintahan, sa wakas ay bumalik din ang ngiti niya. Ngunit tuwing gabi, sa tahimik na oras, naaalala niya ang eksenang dinala siya sa emergency room at patuloy na lumuluha. Sa huli, nag-iwan siya ng isang sulat, sinasabing bago matapos ang taglamig, nasa Amerika siya dahil kung lalayo siya sa kanya, hindi siya masasaktan dahil sa kanya. Naglalakad si Yesul sa kalye sa gitna ng gabi na may dalang maleta nang biglang may anino na sumusunod sa kanya. Nagmadali siyang tumakbo sa bar na madalas niyang puntahan upang humingi ng tulong. Paglingon niya, nakita na ni Yesul ang may-ari ng bar na nakatayo sa likod niya. Hindi niya alam na ang may-ari na ito ay si Kim Hae-jin, kaya ininom niya ang kape na ibinigay nito. Pagkatapos uminom, agad siyang nahilo at nawala ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nakakulong siya sa isang madilim na silid. Nakatayo si Kim Hae-jin sa tapat niya at nagpakilalang ama niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang ikwento ang kanyang mga delusyon na tumagal na ng mahigit 10 taon. Simula pa noong kolehiyo, lihim na minamahal ni Kim Hae-jin si Sarah. Nang magpakasal ito, mas lalo niyang kinamuhian ang ama ni Sarah. Sa huli, nabaluktot ang kanyang pag-iisip at pinatay niya ang ama ni Sarah. Alam na ang taong nasa harapan niya ay isang psychopath. Sinubukan ni Yesul na manatiling kalmado at inamin na siya ang kanyang anak. Sumunod siya sa gusto nito at pagkatapos na mawala ang pagbabantay ni Kim Hae-jin, sinimulan niyang hanapin ang paraan para makatakas. Di nagtagal, nagpatuloy si Yesul na basagin ang bintana at matagumpay na nakatakas mula sa silid na iyon. Hindi siya makita ni Minho kahit saan, kaya pumunta siya sa ampunan. Sino ang mag-aakala na malalaman niyang mas maaga ang pagdiriwang ng anibersaryo at magaganap ito ngayong gabi? Agad na naalala ni Minho ang reservoir sa propesya ni Yesul. Dahil sa pagtalon mula sa mataas, kinailangan lang ni Yesul na tumakbo ng tahimik sa kagubatan. Sa isang sandali ng kawalang ingat, tumakbo siya patungo sa nagielong reservoir. Nakita niya ang basag na yelo at tuloy-tuloy na nahulog sa tubig. Buti na lang at dumating si Minho sa tamang oras at nailigtas siya. Pagkatapos ay ginawa niya ang artificial respiration sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang red moon sa kalangitan. Ang kakaibang natural na fenomenon ay nagdulot ng matinding sakit sa ulo ni Minho. Nang sandaling iyon, lumapit si Kim Hae-jin na may dalang kutsilyo at paulit-ulit siyang inatake. Nagising si Yesul at nakita ang kanyang minamahal na nakahiga sa gitna ng dugo, kaya agad niya itong niyakap at umiyak. Sa sandaling iyon, dumating din ang pulisya at nahuli si Kim Hae-jin. Lumalabas na bago pa man dumating dito si Minho, tumawag na siya sa pulisya. Tulad na nakita ni Yesul, dinala si Minho sa emergency room. Nakatayo sa labas ng operating room, naghintay si Yesul at tinanong ang kanyang ina kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na magkakilala na sila ni Minho mula pa noong bata pa sila. Lumalabas na ang pagkahulog sa tubig kanina ay nagpaalala kay Yesul nang nawala niyang memorya noon. Noong bata pa siya, lumipat si Yesul malapit sa ampunan. Isang araw, naligaw siya at umiyak at ang batang si Minho ang tumulong sa kanya na makita ang kanyang tahanan. Mula noon, itinuring na niya itong kuya. Sa tuwing inaapi ito, buong tapang siyang ipagtatanggol. Dahil ulila siya, noon ay laging sarado si Minho sa sarili. Hindi nakikipagkaibigan kahit kanino. Kapag inaapi, tahimik lang siyang nagtitiis. Ngunit hinila ni Yesul ang kanyang kamay. Inalok na tulungan siyang palayasin ang masasamang batang iyon. Basta lang maging masigla siya at makipaglaro sa kanya. Mula noon, si Minho at ang buong pamilya ni Yesul ay magkasamang nagkaroon ng magandang panahon. Dahil sa ama ni Yesul, nagsimula rin siyang magkaroon ng interes sa advertising. Isang gabi, iniuwi ni Minho si Yesul. Pagkapasok niya sa bahay, nakita niyang nakahiga sa sahig ang ama ni Yesul at magulo ang paligid. Buong lakas ng loob siyang pumasok sa loob. Biglang lumabas si Kim Hae-jin mula sa likod ng kurtina. Mabilis na hinila ni Minho ang kamay ni Yesul at tumakbo ng malalim sa gubat, nagtago sa tabi ng reservoir sa ampunan. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang isang red moon sa kalangitan na nagpapaliwanag sa lupa sa isang kakaibang paraan. Upang hindi matuklasan si Yesul, kusang ibinunyag ni Minho ang kanyang posisyon, inililigaw si Kim Hae-jin sa ibang direksyon. Pagkatapos dayain si Kim Hae-jin, palihim na bumalik si Minho sa reservoir. Sino ang mag-aakala na labis na nasasabik si Yesul kaya aksidente siyang nahulog doon? Niligtas din siya ni Minho at ginawa ang artificial respiration tulad ng kanina. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga labi, tila naglabas ng kapangyarihan ang red moon. Agad na sumakit ng matindi ang ulo ni Minho at nawalan siya ng malay sa tabi ni Yesul. Ngunit pagkatapos gumaling, nakalimutan ni Yesul ang nakakatakot na alaalang iyon. Hindi na rin niya naaalala si Minho. Sa sandaling ito, natapos na ang operasyon. Bagaman nakaligtas si Minho, malaki ang posibilidad na hindi na siya magising. Ngayon, binisita ni Kyung-soo si Minho. Sa wakas, nakilala rin niya si Yesul na sa alamat. Nararamdaman niya na ang kanilang kapangyarihan ay isinilang upang protektahan ang isa't isa. Hanggat nananatili si Yesul sa tabi ni Minho upang protektahan siya, tiyak na magigising ito. Sa katunayan, pagkaalis pa lang ni Kyung-soo ay nakatanggap na siya ng magandang balita, nagising na siya. Pagkatapos, natuklasan din nilang dalawa na nawala na ang mga side effect pagkatapos ng bawat halik. Ito ay isang napakagandang bagay para sa kanila. Mula ngayon, maaari na silang magmahalaan.
mag-asawa at mamuhay tulad ng ibang ordinaryong mag-asawa, nang hindi na binabagabag ng sakit na dulot ng pag-alam sa kinabukasan. Bumalik sa dati ang buhay ng mag-asawa. Isang hapon, habang si Minho at Yesul ay nakaupo at nagpapahangin sa rooftop, bigla silang nakakita ng sulat na nakadikit sa dingding na iniwan ni Pilyo. Bagamat malungkot pa rin si Pilyo, makikita na masaya na siya at sapat na iyon sa kanya. Pagkatapos basahin ni Yesul, taos puso siyang nagpasalamat sa pag-unawa at pagsuporta ni Pilyo. Inakbayan niya si Minho at hinalikan ito kahit nasa opisina pa sila. Ang pag-ibig na ito ay tiyak na mananatili magpakailanman. Ngunit kapag hayagang nagmamahalan, tulad ng ibang ordinaryong mag-asawa, patuloy na nagtatalo ang dalawa, naging magkaaway na kilala ng lahat sa kumpanya. Madalas pang binabanggit ni Yesul ang salitang Ibriako. Ngayon, nag-away na naman sila. Sinimulan ni Yesul na mag-impake ng kanyang mga gamit at gustong lumipat. Sa oras na iyon, nagli-live broadcast sa Gihi si Minho ng panayam tungkol sa bagong pelikula ni Pilyo. Ang aktres na kanyang katrabaho ngayon ay si Jiao. Mula sa pagiging magkaibigan sa inuman, unti-unting nagkagustuhan sina Pilyo at Jiao. Habang kinakapanayam, biglang umamin si Jiao ng kanyang damdamin kay Pilyo. Opisyal na idineklara ng dalawa ang kanilang relasyon sa telebisyon. Nang makita na natagpuan na rin ni Pilyo ang pag-ibig na hinahanap niya, bahagyang nainggit si Yesul at agad na tumakbo palabas. Sa gitna ng gabing may snow, patuloy siyang naglakad at lumingon. Umaasa siyang susulpot si Minho at iwi siya. At nga, pagkaraan ng isang segundo, humahangos na dumating si Minho. Paumanhin, mahal, sabi niya. Magkaakbay na nagkaayos ang dalawa. Siguro nga, wala talagang nakatakda sa mundong ito. Ang tunay na pag-ibig ay simple, hindi magarbo. Marahil ay sapat ng araw-araw na makasama ang mahal mo. Biglang hinalikan ni Yesul si Minho sa labi at pagkatapos ay naghalikan silang dalawa ng masidhing sa ilalim ng buwan. Biglang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata ni Yesul, tila bumalik na ang nawawala niyang ika-6 na pandama. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo, mag-iwan ng like para magkaroon kami ng motibasyon na gumawa pa ng mas magagandang video.